mga bebe queen, this is Adrian. Hi mga bebe queens, bebe queens, bebe queens. Hi mga bebe queens! For today's video ay mag-a-unbox po tayo ng HT Virant Heat Press. Ang video po na ito ay hindi sponsored ng HT Virant. Shout out to HT Virant. I am very open po for brand collaboration. So you can just contact me. Ang contact information ko po ay nakalagay na sa description box. And going back sa ating ina-unbox ay meron po ito dalawang kulay. So, ito po ay raspberry red and yung isa naman ay mint green. So, I bought this last year and ang price niya pa noon ay nasa 8,000 pesos. Pero ngayon po, since may bago na ang HT Virant yung auto heat press or automatic heat press, ay bumaba na po ang presyo nito, nasa 5,000 plus na lang po. Ilalagay ko na lang po yung product link nitong heat press sa description box for your reference. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay please subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. At if magustuhan nyo po ang video na ito, please like and share. Ang sukat po ng heat press na ito ay 10 by 10 inches or 30.5 by 30.5 cm. Ito po ang product manual. At ito po yung sinasabi kong isa pang kulay nitong heat press, yung mint green. Medyo nakakapanibago lang kasi ito pong heat press ay Fahrenheit, yung scale niya for temperature measurement. Yung nakasanayan kasi natin, 'di ba, yung mga heat press na available na sa market dito sa Philippines ay Celsius yung scale nun. Pero don't worry kasi meron namang mga nada-download na settings chart for this heat press. Actually, available nga siya sa HT Virant website. So, pwede nyo i-screenshot na lang yun or i-print para may reference po kayo ng settings sa bawat material. At ito na po ang ating heat press. Meron po siyang kasamang canvas pouch. Itong canvas pouch po ay tatabi ko muna dahil ibang material ang gagamitin natin for testing. At ito na po ang ating heat press, 10 by 10 inches. At meron na din po siyang monitor sa itaas kung saan po makikita yung settings. Ito po yung ilalim ng ating heat press. So, para siyang malaking plancha talaga, no? And ito naman po ang base ng ating heat press. Ang maximum power input po nitong machine ay 230 volts. At ito naman pong power plug ay Type G. So, karaniwang saksakan po sa atin dito sa Pilipinas ay Type A. Para po mapagkasya itong power plug ay kailangan natin gamitan ng adapter. At proceed na po tayo sa testing. Ang materials po na ginamit ko for testing ay canvas bag at DTF print. Ang settings po ng pre-press ay 300 Fahrenheit at ang time naman po ay 30 seconds. Kung hindi naman po masyadong lukot ang inyong tela ay pwede rin naman pong 10 seconds na lang, 10 to 15 seconds. Ayan, so pinaplansya ko lang po itong ating canvas bag kasi medyo lukot na siya. Old stock ko na po itong canvas bag na ito. Ang settings naman po sa pag-press sa ating DTF ay 300 Fahrenheit at ang time naman po ay 30 seconds. Ilapat lamang po natin ang ating DTF print sa ating canvas bag. Kung meron po kayong thermal tape ay pwede nyo po i-secure itong print using the thermal tape. So, dikitan nyo lang siya sa gilid. In my case, naubusan ako ng thermal tape kaya aayusin ko na lang siya paglagay and then tatakpan ko na lang nitong Teflon sheet. And ang settings po na gamit ko dito sa pag-press sa ating DTF print ay 300 Fahrenheit. And then, yung time ay 30 seconds. Ang purpose po ng Teflon sheet ay para hindi po masunog yung plastic ng DTF at para rin po hindi dumikit yung print mismo dun sa ating heat press. Iba't ibang tela or material ay iba't iba rin po yung settings. So, I would suggest na sundan po ninyo yung settings sa HT Virant website para po masatisfy kayo sa resulta ng inyong project. At ito pong DTF na gamit ko ay cold peel. Ang ibig sabihin po ay tatanggalin ko lang po or tutuklapin ko yung film kapag malamig na po siya. Pwede po tayo maghintay ng 3 to 5 minutes hanggang sa malamig na po itong ating heat press or pwede rin naman po natin punasan ng basang-basahan on top of the film. Hindi naman po yung super basang-basahan, yung damp lang po as in yung basa lang siya na pinigaan para po mas mapadali yung paglamig nitong ating project.
Pwede rin po kayo magtuklap ng kaunting film sa side just to check po na hindi na po sasama yung print doon sa film. And then pag okay na, i-peel off nyo na po. And sa last press po, just to make sure na kapit talaga yung ating print sa ating canvas bag, ay i-heat press ko po ulit siya. Ang settings po na gagamitin ko sa last press ay 300 Fahrenheit at ang time naman po ay 15 seconds lang. So sa last press, kahit hindi ko na siya hawakan, no, kahit wala ng pressure, ang importante ay mainitan lang ulit yung print. At taran! Ito na po ang ating finished product. Ang kagandahan po sa heat press na ito ay very handy siya and hindi siya matakaw sa space. And compatible din siya sa DTF material katulad nito. So ayan, kapit na kapit po yung print sa ating canvas bag. At may ginawa pa po ako isang sample. So parehas lang din po yung settings na ginamit ko doon sa ating second sample. Bale 300 Fahrenheit yung temperature and then yung time po ay 30 seconds for the pre-press and then yung actual press dun sa DTF. At ito po ay si Mama Del Vlog. You may also visit her channel po. Isa po siyang OFW sa UAE and ang vlog niya po ay about driving and travels po. Kung magustuhan niyo po ang content ni Mama Del Vlog ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa kanyang channel. At going back dito sa ating heat press, ang conclusion ko po ay maganda to panimula dun sa mga wala pang budget, no? Gamit nitong heat press ay pwede na kayo makagawa ng customized bags, katulad nito, canvas bag, and then customized t-shirt as well. And kung sakaling lumaki-laki ang inyong kita sa inyong business, ay pwede na kayo mag-upgrade sa mas malalaking heat press. Sa mga susunod po na vlog ko ay mag-upload po ako ng mga DIY projects gamit ang heat press na ito. Susubukan din po natin siya sa mga sublimation prints at sa mga heat transfer vinyls. And also, if may question po kayo or suggestions, ay i-comment nyo lang po sa ibaba. And if you are on the lookout po for brand collaboration, ay very open po ang aking channel sa mga sponsor. And going back dito po sa ating hini-heat press, ay kung mapapansin po ninyo, mas malaki po yung ating design kesa dun sa ating heat press. Pero hindi naman siya naging issue dahil lumapat pa rin naman po ang ating print sa ating canvas bag. So, it will work pa rin naman po kahit mas malaking design. Ipipress na lang po natin yung ating design portion by portion. And hindi po maiiwasan na madoble yung press dun sa ibang part ng design. Well, that's okay as long as maganda po yung kalabasan ng ating project. Katulad nito. And that's it for today's video mga Bebe Queens. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay please subscribe, hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Kung nagustuhan mo po ang video na ito ay please like and share. Thank you so much guys for watching and have a great day.